Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Kares. Kasalukuyan akong nasa pangangalaga ng institusyong tumutulong sa may mga sakit sa pag-iisip. May nagpayo sa akin na sumulat daw ako sa inyo para mabawas-bawasan ang bigat na dinadala ng aking puso. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari maraming taon nang nakakaraan. Isa akong transfer student noon sa isang Christian school dito sa Quezon City. Unang tapa ko pa lamang sa gate ng bago kong eskwelahan ay nakaramdam na ako ng hindi may paliwanag na kilabot. Sa tuwing maglalakad ako doon ay pakiramdam ko ay palaging may nagmamasid at sumusunod sa akin. Hanggang sa pagpasok ko sa aming silid-aralan ay damang-dama ko pa rin ang takot na animoy nasa sementeryo ako ng hating gabi. Marahil ay naninibago lamang ako sa environment sa bagong school na pinapasukan ko. Taga-probinsya kasi ako, Papa Dudut, partikular sa Tarlac. At neto lang kaming lumipat sa Quezon City kaya napagpasyahan ng mga magulang ko na dito na lamang ipagpatuloy ko ang pag-aaral sa 4th year high school. Natatandaan ko na kami na ang last batch ng 4th year high school students dahil sa susunod na taon ay implemented na sa school namin ang K-12. Sa unang araw ng aming klase marami na akong mga nakakausap sa bago kong mga kaklase. Mababait naman pala ang mga ito. Ang mga biro nila ay nasa tamang lugar. Habang nakikipagkwentuhan ako sa mga katabi ko ay napasulyap ako sa harapan. Natulala ako sa nakitang lalaking nakatayo sa likod ng aming guro na nakaupo sa harap habang may inaayos sa class record nito. Naliligo sa sariling dugo ang lalaki na nagmumula sa basag niyang ulo at nakatingin sa akin ng masama. Nawala lamang sa aking atensyon ang lalaki nang humarang sa aking harapan. Ang isa kong kaklase at nagpakilala sa akin. Hi, ako nga pala si Ryan. Aniya. Ako naman si Kares. Pakilala ko naman sa kanya. Tapos ay nakipag-shake hands ito sa akin. Saan ka galing na eskwelahan? Usisa pa niya sa akin. Sa Dapdap High School, sa Bamban, Tarlac, sagot ko naman sa kanya. Malayo pa pala ang pinanggalingan mo. Saan ka ngayon nakatira? At saka bakit pala kayo umalis sa Tarlac? Sunod-sunod na tanong ni Ryan. Napangiti naman ako sa kanya bago sumagot. Dito na kami sa Quezon City nakatira sa Project 8. Umalis kami sa Bamban for personal reasons. Alam mo na, kaunting gusot sa mga kamag-anak. Nagkwentuhan pa kami ni Ryan tungkol sa school namin at sa mga bago kong kaklase nang masita na kami ng teacher namin. Natatawa pa nga ako kasi ang sabi pa ng teacher ay maingay daw si Ryan sa klase. Kaya hindi raw ako matatahimik sa school. Nagtawanan naman ang lahat. Pero napansin ko na wala na doon ang lalaking duguan na nakita ko kanina. Binalot tuloy ako ng pagtataka kung sino yon at kung bakit ako lamang ang nakakita noon. Pag-uwi ko sa bahay ay kinuwento ko kaagad sa ina ko ang nakita ko habang kami ay kumakain ng hapunan sa kusina. Nay, may nakita po akong multo kanina sa classroom namin.
kwento ko sa kanila. Nagkatinginan lang ang aking mga magulang. Anong itsura? Nakakatakot ba? Usisa ni Papa sa akin pero nakita kong kinurot siya ni Mama sa tagiliran. Opo pa, duguan po yung lalaking multo na nakita ko. Basag po kasi ang ulo niya. Medyo natatakot kong kwento sa kanila. Huminga naman ng malalim si Mama bago nagsalita. Kares anak, kumain ka na. Baka naninibago ka pa lang kasi bagong salta ka pa lang dito sa Maynila. Sabi niya habang nilalagyan ng tubig ang aking baso. Pagsabit ng gabi ay hindi pa ako tulog noon pero nagtulog-tulugan ako. Nakita kong pinagmasdan ako ng mga magulang ko bago nila dahan-dahang isinarado ang pinto para hindi na ako malimpungatan. Deep inside kasi alam kong pareho silang nag-aalala sa akin. Pero kahit na nakasarado ang pinto ay narinig ko ang pinag-uusapan ng aking mga magulang. Frank, akala ko ba kapag lumipat tayo sa ibang lugar, hindi na makakakita ang anak natin? Bakit ganon? May nakikita pa rin siyang mga kaluluwa. Alam mo naman na hindi ako mapapanatag hanggat hindi nagiging maayos ang kalagayan ni Kares. Baka mangyari na naman ang nangyari sa kanya nung sinapian siya ng demonyo. Ayoko nang maulit yun. May lungkot ang tinig ni Mama habang kausap si Papa. Biglang pumasok sa alaala ko yung mga panahong binigyan ako ng pagsubok ng Diyos. Totoo ang sinabi ni Mama na kaya kami talaga umalis ng Bamban ay para maka-move on sa nangyari sa akin. Sinaniban kasi ako ng demonyo noon at sa loob ng 2 buwan ay naging impyerno ang buhay ko. Ilang paring exorcist ang tinangkang labanan ng demonyong sumapi sa katawan ko. Pero lahat sila ay nabigo. Pero dumating ang isang matandang albularyo at siya ang lumaban noon sa demonyo. Nagapi niya ang demonyo at umalis ito sa katawan ko pero ang kapalit naman noon ay ang buhay ng matandang albularyo. Kaya kapag naaalala ko yon ay naiiyak ako na natatakot kasi ayokong maranasan yon. Ganon siguro talaga kapag may third eye ang isang tao. Wala na akong naiisip na paraan, Dayan. Hayaan na lang natin at baka kusang magsarado ang ikatlong mata ni Kares kapag hindi na niya ito pinagtuunan ng pansin. Maya-maya ay wika ni Papa kay Mama. Halika na't magpahinga na tayo. Narinig kong yaya ni Mama kay Papa at narinig kong pumasok na sila sa kanilang kwarto. Paglipas ng 1 buwan ay naging mapayapa naman ang pag-aaral ko. Wala na ako nakikitang mga kakaiba. Katunayan, nag-first honor pa nga ako sa aming klase at nasa line of 9 lahat ng aking mga marka sa card. Ikinatuwa ito ng aking mga magulang nang makita nila ang grades ko. Sa first grading period nila ay 5 lamang kaming mga top achievers. Sabi pa ng mga kaklase at teachers ko kahit na transfer lang ako ay pwede akong maging valedictorian kasi ang layo daw ng agwat ng grade ko sa top 2 namin. Pero syempre nanatili naman akong humble sa mga kaklase ko para walang mainggit o maasar sa akin. Katunayan kahit nasa top 1 pa ako ay hindi talaga ako show off. Binibigyan ako ng pagkakataon na mag-shine ang ibang mga kaklase ko. No wonder ay marami ako naging kaibigan noon. Ngunit sa kabila ng swerteng natatanggap ng mga top 5 ay may isang kakambal na malas. Natagpuang patay ang top achiever number 5 na si Ryan sa CR ng mga lalaki. Nakahandusay ito sa sahig hubad ng uniforme at may malaking sugat na paguhit sa likod nito. Ang nakalagay ay numerong 74. Halatang matalim na bagay ang ipinangsugat sa kanyang likod ngunit sino kaya ang may gawa nito? Nagkagulo ang buong school namin lalo na noong nabalita ito sa TV. Agad-agad ding nagpatawag ng parent-teacher meeting ang eskwelahan dahil nagkaroon ng panic noon ang mga magulang ng bawat estudyanteng nag-aaral sa school namin. At dahil sa pangyayaring yon ay muli na naman akong nakakita ng mga kaluluwa. Minsan ay nakikita ko si Ryan. Lumuluha at nanghihingi ng tulong sa akin. Minsan naman ay nagpapakita sa akin muli ang dugo ang lalaki na una kong nakita noon.
Matalim ang mga mata nito at may hawak na kutsilyo na parang may binabalak na masama. Hindi kaya siyang pumatay kay Ryan? Pagkalipas ng 2 linggo matapos may burol si Ryan ay muling naging mapayapa ang lahat. Break time ng mga oras na yon at nasa kantin lahat ng mga estudyante. Maliban kay Dylan, ang top 4 naman sa aming klase. Siyang bukod tanging nerd sa aming klase ngunit matalino. Sadyang ayaw lamang nitong makihalubilo sa maraming tao at magpunta sa maingay na lugar. Kaya palagi itong nagpapaiwan sa room na mag-isa. Tumunog na ang bell at hudyat yon para magsipasok ng mga estudyante sa kani-kanilang room dahil tapos na ang break time. Pero nagulat kami sa aming nakita sa aming kwarto. Dahilan para mapasigaw ako at ang iba pang mga kasama. Nadatnan namin ang bangkay ni Dylan na nakahandusay sa sahig ng classroom. Ubad ang uniforme at may malaking sugat na pahugis numerong 74 sa likod nito. Katulad ng dati nagpanik muli ang buong school. Dumating ang mga pulis pero nahirapan silang mag-imbestiga dahil ang mga CCTV noong araw na yon ay out of order o sira. Ganon din ang nangyari sa pagkamatay noon ni Ryan. Nahirapan ang mga pulis na mag-imbestiga dahil walang CCTV footage na available. As expected, lahat kami ay inimbestigahan. Tinanong kung sino ang kaaway ni Dylan, pinagsospetsahan pa nga yung mga fraternity sa school namin ang may kagagawaan kasi minsang napaaway noon si Dylan sa isa sa mga kaklase niya na miyembro ng isang fraternity. Dahil dito, nasuspend lahat ng miyembro ng frat na yon habang gumugulong ang kaso. Sa kabilang banda, kung kay Ryan nabalita sa news blackout ng ginawa ng school namin nang mamatay si Dylan. Ayaw na kasing masangkot pa sa panibagong skandal ang eskwelahan namin noon. Pero lahat ng mga magulang ay natataranta na. Tapos yung mga magulang ni Dylan, kakasuhan pa ang school namin dahil sa nangyari sa anak nila. Sa paglipas ng ilang pang mga buwan, 2 pa sa top achievers namin ang namatay. Unang namatay si Risa, sumunod naman si Celine, pero hindi sila sa loob ng school namatay. At katulad ni Dylan at Ryan ay pareho din ang pagkamatay na sinapit ni Risa at Celine. Ubad ang kanilang mga damit at may marka ng 74 sa likod nila. Sa imbestigasyon ng mga pulis ay iisa lamang ang napansin nila. Lahat ng mga namamatay ay mga top achiever students, mga batang matatalino. Kaya naman lahat ng mga bully students sa eskwelahang yon ay isa-isa nilang tinanong o inimbestigahan. Ngunit bigo silang matuklasan kung sino ang suspect. Walang nakakaalam kung sino ang nasa likod ng krimeng ito. Ngunit ako ay alam ko, nakikita ko. At ng araw na yon ay muli itong nagpakita sa akin ang lalaking duguan at may hawak na kutsilyo. Nakatayo ito sa ikalawang baitang ng hagdan pababa habang nakatitig ng masama sa akin. Pagdating ng advisor namin ay naglaho na ito sa paningin ko. "Kares, anong ginagawa mo dyan?" Tanong sa akin ng teacher na si Sir Robert. "Sir, may tatanong ho ako." Wala sa loob na nasabi ko. Lumapit sa akin ang aking guro. "Ano naman yun?" "Bago ho maganap ang mga patayan dito sa school natin may namatay na hubang student dito last year?" Napaisip ang guro bago sumagot. Inaalala ang nakaraan. "Oo, meron. Ang pangalan niya ay Paulo Ray Guzman." Biglang kinutuban ako, Papa Dudut. Tapos ay hindi ko na mapigilan noon ang pagtaas ng balahibo sa buong katawan ko. "Ano pong kinamatay niya?" Usisa ko pa noon sa aking guro. "Well, last year, naging estudyante ko si Paulo. Isa siyang salbahing bata, madalas absent. Bihira na nga lang pumasok nang gugulo pa sa klase. Wala na ngang ginagawa nang iistorbo pa sa iba kong mga klase. Kaya naman noong 4th grading nakakuha siya ng average na 74 sa card. Lahat ng mga grades niya ay bagsak. Nang makita yun ng tatay niya noong kinuha ang card sa akin, pinagalitan siya nito at pinahiya sa harapan ng maraming estudyante. Tapos ang huling balita na lang namin,
Binugbog siya ng tatay niya pag uwi sa kanilang bahay hanggang sa mamatay si Paolo. Ayon sa investigasyon ng mga pulis ay basag ang ulo ni Paolo nang makita nila ang bangkay. Nakakaawa nga eh. Kwento ng guro sa akin. Ano pong nangyari sa tatay ni Paolo? Usisa ko pa. Ang alam ko hindi pa ito nahuhuli. Nagtatago raw sa probinsya. Ewan, wala na akong balita pa doon. Sagot ni Sir Robert sa akin. Ngayon ay tama na nga ang hinala ko. Ang lalaki nagpapakita sa akin ay si Paulo Ray Guzman. Marahil ay nang mamatay ito ay may sama siya ng loob sa mga batang matatalino dahil siya lamang ang bukod tanging binigyan ng average na 74 ng aming guro. Hindi niya tanggap ang pagkamatay at ang mga marka na nakuha niya, kaya naman sa pagbukas ng klase ngayong taon, inisa-isa niya ang lahat ng mga batang matatalino. Sige po Sir Robert, mauna na po ako. Salamat po sa impormasyon. Paalam ko sa guro bago bumaba ng hagdan para umuwi. Hindi pa man nakakababa sa second floor nang bumulaga muli sa akin ang galit na kaluluwa ni Paolo. Nakatutok sa akin ng hawak nitong kutsilyo. Napasigaw ako at nagmamadaling umakyat pabalik sa aking guro. Nang makita ko maputla ay nagtaka ang teacher sa akin. O Kares, bakit ka sumisigaw? Ang tatarantang tanong ni Sir Robert sa akin. Si Paulo sir nagpapakita sa akin. Tarantang sabi ko sa kanya. Napakunot ang noo ng teacher ko. Ano? Maya-maya'y gumulat sa amin ang papaakyat na si Paulo. Nakalutang ang mga paa nito sa lupa at tumutulo sa hagdan ng mga dugong pumapatak mula sa kanyang ulo na tumutulo hanggang paa. Hawak nito ang kutsilyong nakatutok sa aming dalawa at napayakap ako sa aking guro. Papatayin ko kayong lahat ng mga matatalino. Lalo ka na Robert. Ikaw ang nagbigay sa akin ng markang nagpabagsak sa akin kaya hiuhuli kita. Galit na wika ng naghihiganting multo. Habang tumatagal ay lalong nagiging nakakatakot ang mukha nito at tumatalim ang tingin ng kanyang mga mata. Nanggigigil sa galit. Hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa alaala ng kaluluwa ni Paulo ang tunay na kinamatay niya. Ang bugbog ng kanyang ama. Pagka-uwi nila sa bahay noon ay walang sawang pinagbubugbog si Paulo ng kanyang ama at hindi pa ito nakontento at pinagsasaksak ng kutsilyo sa ulo hanggang sa nasugatan at nabalian ito ng buto. Sumuka ng dugo at namatay. Balot na balot kami ng takot ni Sir Robert na noon ay nakikita na rin niya ang kaluluwa ng dating estudyante. Umiiyak na nga ako noon sa takot. Paulo, kung ano man ang galit mo sa akin, huwag mong idamay ang mga bata dito. Ako ang harapin mo. Matapang ang guro. Bumitaw siya sa akin at sinugod si Paulo subalit bigla itong naglaho. Nilingon ni Sir Robert ang paligid ngunit wala na talaga siyang makita. Pero may kasunod pa pala ang kababalaghang yon. Biglang nakaramdam si Sir Robert ng sakit sa kanyang likod, dibdib at tiyan. Nagdugo ang mga ito at parang sinaksak. Hindi nakikita ni Sir Robert ang multong nananakit sa kanya ngunit ako ay kitang kita ko. Galit na galit si Paulo habang hinahataw ng kutsilyo si Sir Robert at parang nababaliw na ako noon sa takot. Tama na! Sigaw ko papadudot. Nasaksihan ko kung paano patayin ni Paulo ang kawawang guro. Pinagtataga niya ito sa ulo hanggang sa dumugo. Ang mga ginawang pananakit sa kanya ng ama noon ay ginagawa ni Paulo ngayon sa kanyang guro. Nagsuka ng dugo si Sir Robert dahil sa dami ng tadtad na saksak sa katawan. Pati sa leeg, yun na pala ang huling oras niya. Agad na siyang binawian ng buhay at bumulagta sa sahig malapit sa hagdanan. Bumigay ang mga tuhod ko at napaluhod, umiiyak at natatakot. Maya-maya ay biglang lumitaw sa harapan ko ang kutsilyong ginamit ni Paulo. Halos nakulayan ito ng dugo sa pagtadtad kay Robert. Pinulot ko ito na siya namang pagkarating ng mga pulis na nag-imbestiga. Nagulat ang mga ito at ang iba pang mga estudyante nang makita ako na may hawak na kutsilyong may bahid ng dugo. At nasindak din sila nang makitang bangkay ng teacher
na si Sir Robert na nakabulagta malapit sa hagdanan. Tadtad ito ng saksak sa buong katawan at biglang nabitawan ko ang kutsilyo at kumabog ng malakas ang aking dibdib. Sumama ka sa amin sa presinto, ang sabi ng pulis at nilapitan ako para lagyan ng posas ang aking mga kamay. Lalong napahagulhol ako sa pag-iyak. Hindi! Agad nila akong ikinulong ni hindi na pinatawag pa ng mga pulis ang mga magulang ko. Wala na kasing dahilan para ipagtanggol pa ng mga magulang ko ang kanilang anak dahil kitang-kita ng mga pulis na ako ang may hawak ng kutsilyo, kaya akala ng mga ito ay ako ang pumatay. Lalong naawa ako sa sarili ko habang nakakulong. Walang patid ang aking pag-iyak. Maya-maya ay nagpakita muli sa akin ang kaluluwa ni Paulo. Nakangisi ito at tumatawa na parang demonyo. Ikaw ang magbabayad ng aking kasalanan, Kares. Dahil ikaw ang first honor sa inyong klase. Kaya hindi na kita pinatay. Dahil ikaw naman ang magdudusa sa aking kasalanang hindi mo namang ginawa. At kahit anong sabihin mo ay wala nang maniniwala sa iyo. Pangungutya ng multo at mabilis itong naglaho. Muling napahagulhol ako sa magkahalong takot at kalungkutang nararamdaman ay hindi na ito kinaya ng aking utak. Matapos kong umiyak ay bigla akong tumawa, matapos tumawa ay muling iiyak. Tawa, iyak, tawa at iyak. Tuluyan ako nabaliw sa sobrang takot. Samantala kinausap ako ng mga magulang ko at awang-awa sila sa kalagayan ko. Nagmamakaawa ako na tulungan nila akong ilabas pero sabi ni mama ay hindi raw mangyayari yon kasi nakita daw sa CCTV na ako mismo ang pumatay kay Sir Robert. At may mga CCTV footages din na lumabas na ako rin daw ang pumatay sa dalawa ko pang kaklaseng sina Risa at Sinin. Napaiyak ako at pilit kong pinagdidiinan sa kanila na inosente ako. Pero iba ang sinasabi ng ebidensya. Ako raw talaga ang tunay na killer. Samantala dahil sa 18 anyos na ako noon kaya nakulong ako. Pero nilaban ng korte na insanity daw ang nangyari sa akin kaya ako napatay ang mga kaklase ko. At sinama pa sa ebidensya na baliw nga talaga ako noong sinapian ako ng demonyo. Ang findings ay schizophrenia. Sa huli ay nilipat ako mula sa kulungan papunta sa mental institution kung saan hanggang ngayon ay nakakonfine pa rin ako. Sa putong ito ay aaminin ko sa inyo na suko na ako. Kahit nasa kaibuturan ng aking puso ay alam kong hindi ako masamang tao at lalong hindi ako mamamatay tao. Pero tinanggap ko na lang ang sinapit ko. Besides, wala namang maniniwala sa isang baliw na tulad ko. Hinihintay ko na lang ang aking kamatayan. Papadudot pagpasensyahan nyo na ang sulat ko kung medyo magulo. Alam nyo naman, baliwang sumulat. Pero kahit na ganoon ay naikwento ko pa rin sa inyo ang sinapit ko. Hindi ako sumulat sa inyo para magpaawa kundi magbigay ng babala. Baka kasi hindi lang sa akin mangyari ito kaya mag-iingat kayo palagi. Muli maraming salamat in advance kung mapipili mo itong i-air sa inyong programa. God bless Papa Dudut, more power sa bumubuo ng inyong programa. Lubos na gumagalang, Kares. Maraming salamat Kares sa pag-share mo ng iyong kwento sa aming YouTube channel. Nakakalungkot man ang nangyari sa iyo. Pero umaasa kami dito sa Papa Dudut Stories na sana'y gumaling ka na sa iyong sakit. Nga pala, tayo po'y napapakinggan din po sa Spotify ha. Alam namin na hindi mo talaga gusto ang nangyari sa mga kaklase mo. Maaring nabiktima ka lang ng isang demonic possession o di kaya ay schizophrenia kaya mo nagawa ang karumal-dumal na krimen na yon. Ganon pa man ay huwag mo nang sisihin pa ang sarili mo. Subukan mong bumangon at mag-move on at huwag mong kakalimutang magdasal sa ating Panginoon. Sa kalagayan mo ngayon ay tanging ang Diyos lamang ang makakatulong sa iyo. Kaya huwag ka sanang mapanghinaan ng loob at ibalik mo sa Kanya ang iyong pananampalataya. Umaasa kaming lahat dito na isang araw ay makakalabas ka dyan sa mental institution para makapagsimula ng panibagong buhay. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe.
Ganon din sa Gian Gianna Vlogs. Maraming salamat po. Hanap mo ba'y manok na masarap? Lechon manok na lagi niyong babalik-balikan. Let's go na magpatumpik-tumpik pa. Siguradong enjoy lahat sa kapagkainan. Papa Dudut, lechon manok, iba ang lasa, iba ang sarap. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.